yan, welcome po ulit sa ating YouTube channel mga kamaster. At maraming salamat sa mga nag-subscribe sa ating channel, no. So yan mga kamaster, kung makikita nyo meron tayong kahon dito. So ang laman po nito ay floodlight. Yan, solar floodlight. Bali mga kamaster, tong floodlight na to ay hindi na kailangan ng AC supply. So nanggagaling yung supply niya mismong sa solar na, no. At meron lang naman siyang battery. So kung mag-install kayo nito sa inyong bahay, tipid talaga kasi wala siyang ikukonsumong kuryente galing kay service provider, no. So yan po, ang ating binili ay Playertech Solar LED Lights PX series yung tawag nila dito, at meron siyang 200 watts. Bali meron pang mas mababang wattage dito mga kamaster, merong 100, merong 50. So yung kung residential yung paggagamitan, okay na po yung 50 watts. So silipin natin yung loob mga kamaster. So ang tanong natin, no, madali lang ba magkabit nito? Solar. So basic lang mga kamaster, no. Basta sundin nyo lang yung manual. Inside the box mga kamaster, syempre yung ating LED floodlight. So yan po siya. Meron na po siyang kasamang bracket. Yung bracket niya mga kamaster, no, yan, makapal siya. Hindi siya basta-basta bracket lamang. Kasi merong mga floodlight, yung pang outside, ang kanilang bracket manipis lang. So kailangan mo pang gawa ng another bracket para mas matibay. Ito mukhang hindi na kailangan kasi kung makikita nyo mga kamaster, yan, makapal talaga siya. At meron siyang kasamang remote. Nasaan yun? So yun, nasa loob yung remote. So kunin natin. Oops. Mga kamaster, na testing na nga pala natin to, no. So okay naman siya. Bali dun sa area na pag-install natin ito, 5 floodlight yung mawawala. At hindi pa sila LED, kaya medyo mahal talaga sa kuryente yun. So papalitan natin siya nito na solar powered floodlight. Yan talaga makakamenos tayo sa kuryente. So yan mga kamaster, no, ito yung kanyang remote. So yan, testingin na natin. On natin. So yan, maliwanag po siya, no. Off natin. So yun, ganun lamang kasimple yung kanyang settings. Pwedeng auto, pwedeng manual. Meron siyang settings sa 3 hours, 5 hours or 8 hours na settings. Ang sequence ito mga kamaster, once na dumilim o wala na masagap si solar panel, ito po yung ating solar panel. Once na wala na siya masagap na sunlight, automatic sisindi na po si floodlight natin. So ito lang po yung kanyang settings. Yan, yung adapter na yan ng solar panel, rekta na po yan dito sa ilaw. So yan lamang po yung kanyang adapter, wala nang iba. Kaya hindi kayo malilito ng mga kamaster sa pag-install. So sa akin, para sa akin, kung ako tatanungin, sobrang basic lang magkabit nito. Wala na ring hassle, wala nang mahaba-habang wire na installan. Rekta na siya, no, sa solar. Yan, umiilaw. So tatanggalin natin yung battery ng remote. Oops, yan. Off natin. Yan. Off natin. At sabi nga pala nung provider natin ito, no, sabi niya mga kamaster, bago siya i-install o i-fix dun sa area na pag-installan, i-charge muna siya sa araw na isang buong maghapon. Isang buong maghapon muna siyang ibababad sa araw. Ito, itong solar, kasi kukonek natin sa ilaw. So maghapon siya dapat nakababad, ibibilad sa araw para mag-charge ng maayos yung ating battery. So yung ilaw naman mga kamaster, no, maganda naman siya. Sabi dito, wait lang. So yan, tinanggal natin sa bubble wrap, no. Kung makikita nyo, sobrang premium yung kanyang itsura, no, white. So yan, yan yung kanyang likod, ito yung kanyang appearance. So yun, zero moisture. Kasi yung moisture mga kamaster, yan po yung number 1 na kaaway ng mga outside perimeter lights natin, no.
So yan, nakalagay pa sa kanya extended battery life. So nga pala mga kamaster, yung battery nito ay parang hindi siya replaceable, parang hindi, fix na talaga siya, no? Pero yun nga, sabi sa feedback kay Flaretech, maganda to talaga, tsaka tumatagal yung unit na to. Tsaka mga kamaster, no, napansin ko din yung mga kinakabit sa ating mga street light dito sa aming lugar, halos gentong brand yung kinakabit nila yata, di ko sigurado, pero parang ito yung nakita ko, Flaretech, no? At yun nga, based din sa feedback, so maganda naman. May kamahalan nga lang, gentong 200 watts mga kamaster ay nagkakahalaga ng 4,586 pesos, no? Pero dalawa yung binili namin, yan yung isa, so kaya may discount pa yun, no? Ganun kamahal. Pero syempre, nakadepende naman yung presyo sa wattage, no mga master. So yan po yung ating i-install namin dito sa aming company. So masubukan kung makakatipid talaga ng kuryente, no, sa perimeter lights. Mag-install kami nito. So testing pa lamang naman siya. Sa mga nagbabalak bumili ng floodlight, so yan po yung kanyang nasa loob ng kahon. So yan, kung hindi kayo makapag-decide, syempre yung nasa Shopee, no, kung titingin kayo sa Shopee nito, hindi nyo naman makikita ng personal kung ano yung nasa loob niya. Kadalasan din mga kamaster, ipare-parehas lamang po itsura ng floodlight tsaka yung mga solar floodlight. Halos pare-parehas lang, isa lang yung engineering design nila halos, lalo na yung mga Philips, Firefly, so pare-parehas lang naman sila. So yan mga kamaster, no, binigyan ko, pinakita ko lang sa inyo yung, kumbaga nabigyan lang kayo ng idea kung madali ba siyang i-install or hindi. So madali lang siya mga kamaster, no. Simple lang yung kanyang mga wirings. Mula kay solar panel, meron lang nakalabas na cord, i-direct mo na lang siya dito, tapos okay na. Ganun na po yung pag-i-install nila mga kamaster. Pero sabi nga ng Flaretech, bago i-install yung unit nila, i-charge muna ng maghapon bago i-install dun sa area kung saan siya ilalagay. So yan mga kamaster, Flaretech. So yun, hanggang dito na lang ang ating video mga kamaster. Maraming salamat po ulit sa panonood ng ating mga video tutorial. So mga kamaster, maraming salamat sa 490 subscriber. At ikaw na kamaster na hindi pa nakasubscribe, baka naman po pwede pa subscribe sa ating YouTube channel. So yun, maraming salamat. Hanggang dito na lang.